Good day, ngayon ay pag-aaralan natin ang Ohm's Law, no? And Ohm's Law is widely used sa electrical and electronics. Meron itong tatlong variables, which is the voltage, dito, no? Voltage, na may unit na volts. It is also called potential difference, no? Or EMF, electromotive force. Depende sa sinosolve niyong problem. Next is current, represented by I. And ang unit niya ay ampere or A. And lastly, we have resistance na merong unit na ohm. Yan. Ohm. Umiikot ang Ohm's Law, no, sa tatlong formula na pwedeng ma-derive. So halimbawa, itong VIR, voltage is equal to the product of current and resistance. So V is equal to I times R. And then from here, malalaman mo na yung formula ng current, which is current is equal to voltage divided by resistance. Or R, resistance, is equal to voltage divided by I. So, ganun umiikot yung konsepto ng Ohm's Law, no? And para maintindihan natin, madalas ginagamit yung analogy sa tubig. So, halimbawa, meron ka ditong tangke. Meron kang tangke, meron ka ditong tubo. So, wait lang. Tangke, may tubig, may tubo, tapos meron ka ditong gripo na merong adjacent dito. So, kaya mo siyang i-adjust. May faucet ka. Tapos, ito yung tulo ng tubig, no? So, ang representation ng voltage dito ay yung tulak doon sa tubig. Yung pressure ng tubig doon dito sa ating system. So, kung halimbawa, kung puno ang tubig na to, mas malakas yung pressure na ibibigay niya dito sa system kasi puno siya. So, mas malakas yung tulak. So, sabihin natin, nandito yung tubig natin. Mababa na yung level ng tubig natin. Mahina na yung tulak or yung daloy ng tubig. So, yung daloy ng tubig, yun naman ang current. So, yung pressure, analogous siya sa voltage. Ibig sabihin ng analogous, parang magkatulad sila sa gantong sistema. So, yung pressure, voltage, yung current na dumadaloy doon sa gripo, yun yung current, no? Yung daloy. Current, yung daloy. And yung resistance, yung posisyon ng gripo. So, kung yung gripo natin ay hindi nakapihit ng maximum, so expect natin na medyo mahina yung daloy ng tubig, yung current. Pero, kung talagang naka-open na, no? Naka-open yung ating gripo, sagad, no? Nakasagad yung daloy ng ating tubig. So, ganun yung representation niya. Voltage sa pressure ng tubig, yung current ay yung daloy, and yung resistance, yung state ng ating faucet. So, dito sa representation na to, makikita natin na kapag tinaasan natin yung resistance, babagal ang current. Kapag binabaan natin ang resistance, tataas naman ang current. So, pwede nating masabi na from here, resistance is inversely proportional sa ating current.